Siya yung sumisip-sip nung mga katas. Sila yung pinaka damaging. Bakit nga ba hindi dumadami ng ganong kabilis ang niyog sa Pilipinas? At ayun, parang may nakita akong kalabaw. Hello, happy farming at Senior Valentin Integrated Farm. So andito po kami sa isa naming area doon sa Nyugan. Nagbisita kami nitong aming tanim. So kung makikita nyo, ito ay Takunan Green Dwarf. So tatlo siya. Ayan. Tatlo siya. Ang technology natin na ginamit dito ay G3PH, Group of 3 per hill. Na kung saan yun yung bagong technology ng Philippine Coconut Authority na inadapt natin sa ngayon para nang sa ganun mas marami tayong maitanim sa ating farm. So ang kailangan lang ay tamang layouting. So tingnan natin yung iba. Ito siya, bale tatlo sila. So yun nga yung ginamit nating technology na G3PH, Group of 3 per hill. So naka-layout ito papunta roon. Kaya lang, yan. Kaya lang kung mapapansin nyo, kaya binisita natin, kailangan na natin ng maintenance. No? Kailangan nating tawasan siya, tawanan siya, parang sa ganun ay medyo mas gumanda yung ating coconut. So pupunta pa tayo doon, bibisitahin natin para makita natin yung bunga. Mula nang itinanim namin siya, bale ngayon lang namin siya ulit dapat linisan dahil kita naman natin medyo madamo na yung lugar. And then para ma-monitor na rin natin kasi matagal-tagal na rin ang may tanim ito, ilang buwan na rin. Bale ito ay 260 na Takunan Green Dwarf na itinanim natin dito sa area hanggang doon. So ayan. Ito yung kalimitang problema natin sa ating seedlings kasi nga kaya minomonitor natin para malaman natin kung okay pa ba yung status ng ating halaman. Then katulad nito, meron siyang bruntis pa. So titingnan natin yung bruntis pa. Ayun. Ito yung bruntis pa. Ayan siya. Siya yung sumisip-sip nung mga katas. Usually papatayin ko na. Siya yung sumisip-sip ng katas doon sa ating talbos ng ating seedlings na napakamapanira niya kasi kung mapapansin nyo, tingnan nyo, tuyo na siya. Medyo late na rin yung monitoring natin. Ang gagawin natin dito, i-spray natin siya ng contact insecticide. So kahit naman anong insecticide na contact insecticide, pag in-spray natin, i-spray lang naman natin yung pinakantalbos niya. So pag na-spray natin yon, inaasahan natin mamamatay yung insekto na katulad nung pinakita ko kanina na buntis pa. So ito na yung status, no? Sana pumasok tayo sa program ng Philippine Coconut Authority na balang araw ay maging source ng seed nuts itong ating mga dwarf coconut na to. So kung mapapansin nyo, yun yung ating magiging problema. Ito, tingnan nyo. Ito yung ating bruntis pa, no? Yan yung larval stage niya. Yan yung pinakamapanira kesa dun sa adult. Kasi sila yung sumisip-sip nung katas nung ating talbos ng ating nyog na nagiging dahilan kung bakit sila ay natutuyo. So ito. So yan yung larval stage ng ating bruntis pa. Sila yung pinaka damaging pagdating dito sa ating seedlings dahil sinisip-sip nila yung katas ng talbos. Ayan,
yung katas ng talbos ng ating nyog, sila yung sumisipsip dito. Ayan o. Mapapansin nyo, sila yung nadyan at sila yung naninira. So yun lang siguro, isang dapat na gawing maintenance natin. Usually ang ginagawa namin, nire-recommenda ng Philippine Coconut Authority sa gantong sa iba. Pag napansin natin yung ganto, dapat ay yung iba cut and burn. Ika-cut natin itong damage na bit na to. Kaya lang, pag ganito pa lang sila kaliit, ang hirap din naman na ikat natin kasi mawawalan siya ng susunod na dahon na dapat magiging maayos. Kaya ang ginagawa na lang natin minsan, para mas mabilis pati, i-sprayin na lang natin isa-isa sa bawat talbos nitong ating seedling. Yun yung ating dapat gawin. So, buti na lang at kahit pa paano napuntahan natin sa ngayon, parang sa ganon na ma-spray natin yung ating mga coconut na to. Sayang naman to kasi 260 coconut seedlings yung napatanim dito sa area. Siguro yung area na to, yung nataniman pa lang namin ay nasa 2 hectares. Pero yung kabuuan naman ng area natin ay nasa 5 hectares na higit ito. So sana may ayos natin para sa ganon. Pagdating ng panahon, hindi na tayo sa Mindanao pa kukuha ng seedlings at sana makakuha tayo ng mga planting materials na gagamitin natin dito. So yon, maraming salamat at update ko kayo mamaya kung ano man yung makikita natin dito sa area. Salamat, happy farming! Bakit nga ba G3PH ang ginamit natin? Bakit tatluhan? Kung mapapansin nyo, medyo mahangin. Ayan, napakahangin ngayon. So, ang technology nito, kalimitan ay ginagamit natin sa mga lugar na mahangin. Kaya G3PH, may advantage ito na katulad nung para hindi sila mabilis matumba kung sakasakalin medyo mahangin yung lugar. Kasi kung G3PH, possible na yung ugat nila ay sama-samang ganun. So sila ay magpoprotektahan dun sa kung sakasakaling lumaki na sila at may mga hangin. So yun yung ating advantage ng G3PH natin o Group of Tree Turtle. Ang isa pa, ang maintenance natin mas madali. Kasi 3 na kaagad yung mahahawan mo sa ganito kalaking area pa lang. 3 puno na kaagad yung mahahawan mo dyan. Tapos kung maglalagay tayo ng fertilizer, so lagay lang natin dito at pwede nga kung sakasakali sa gitna ng 3. Yung 3 siya, dun sa gitna, pwedeng doon ka na lang maglagay ng fertilizer kung sakasakaling ang gagamitin natin ay yung halimbawa chicken dung o anumang fertilizer na ibibigay natin sa kanila. Madali yung maintenance and then yung paglalagay natin ng fertilizer. At nakakasave pa tayo ng area. Ang gawin lang natin, siyempre pag gantong technology yung ating ginamit, medyo i-layout natin siya ng maayos. Na imbis na kung ang ginagamit natin ay 8 by 8 meters, pwedeng gawin natin na 10 by 10 meters yung distance doon sa susunod na hill. O yung susunod na 3 uling ganito, 10 meters, tapos ganun ulit. Then doon sa kabila, 10 meters din. O kahit humigit pa, kahit nga 12 meters, 15 meters, parang sa ganun ay meron tayong area na paglalagyan ng ating intercrops balang araw. Kasi hindi natin masasabi na coconut lang yung itatanim natin dito sa area nito. Kung lalagyan natin siya ng banana, mas mainam, at kung ano pa man yung iba nating cash crop na pwede nyo ilagay. So sa umpisa, ang pinakamahalaga ay maiplano natin kung paano yung layouting at kung ano yung possible na pwede nating ilagay balang araw dito sa ating area kahit may tanim na tayo na coconut. Kasi coconut yung ating magiging permanent trees, then lalagyan natin ng iba nating intercrops, kaya yun yung ina-advise ko sa inyo. So, ito lang yung nakakalungkot sa atin. Bakit nga ba hindi dumadami ng ganong kabilis ang niyog sa Pilipinas? No? Kasi may mga tao na irresponsable. Kasi ito, katulad nito, may nagsuga ng kalabaw dito sa ating area. Galing sa dito, siguro yung pagkain ng kalabaw, ayun, nabunot. Then, yan yung nagiging dahilan kung bakit kokonti ang napuproduce natin o na
mabagal dumami yung ating nyog dahil hindi napapangasiwaan, hindi napapangalagaan. Dahil na rin doon sa responsableng pag-aalaga ng hayop ng mga tao sa lugar. So ito naman hindi lang dito nangyayari, no? Maging sa ibang lugar pa man. So itong pag-monitor namin, nakita namin na ganito na may isa tayong nyog na nasira sa tabihan ng aming farm kasi sinikap nila na magsuga pa rin dito. Kaya alam naman nila na may tanim na. So ito yung isa. Ito pa yung isa na inabot na rin ito ng kalabaw. Kinain yung dahon niya. Ayan. Kaya siguro kailangan namin ng close monitoring para malaman na rin at masabi sa mga tao na kailangan naman nila silang maging responsable sa pag-aalaga ng kanilang hayop. Kasi medyo tinarabaho natin siya para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng mga pananim na pwedeng mapakinabangan, subalit hindi nila pinapahalagahan. So hindi naman kailangan maging matapang, kailangan mo lang ay maipaliwanag sa kanila kung ano yung dapat nilang ginagawa sa kanilang alagang hayop para hindi na nauulit yung ganitong pangyayari. So nakakalungkot lang kasi sayang, sana maganda na siya. Tapos yung isang yon, so ang mangyayari doon ay papalitan ko siya ulit ng isa pang pananim para sa ganun kompleto itong ating G3PH, Group of 3 per hill. So yun yung mangyayari. Kaya sana naman sa may mga alagang hayop, dahil kami naman ay may alaga ring hayop, ay maging responsable tayo. Hindi natin pinagdadamot yung lugar sa pag-aalaga ng hayop, pero kung mangyayari yung mga ganitong bagay, papipilitan natin na pagbawalan sila na magsuga ng kanilang alagang kalabaw, baka man yan o kabayo dito sa atin. Kaya sana huwag tayong panghinaan ng loob dahil ganun talaga, dahil unti-unti natin minumulat yung ating mga kababayan na kailangan nilang magtanim, kailangan natin na tayo ay magkaroon ng kabuhayan bilang tulong sa ekonomiya ng ating bansa sa programa ng Philippine Coconut Authority na maipakita natin na yung kanilang pinamamahagi ng mga seedling ay ating pinapahalagahan. So nalulungkot lang ako kasi meron kaming nakitang ganito sa aming pagmumonitor. So hindi na ito maulit. Sisikapin natin na kausapin yung may-ari ng kalabaw. So yun lang. At ayun, parang may nakita akong kalabaw. Hindi naman natin masasabi kung yun siya, pero may kalabaw doon sa kabila. Ayun o. Ayun yung kalabaw. Then ito lang yung nasira. Ayun lang yung nasira. Yung ganito naman trabaho, hindi naman ito bago sa atin. Kasi simula pa naman, ito na yung ginagawa namin. Halos dito na kami sa Fort Laredo. So yun lamang, maraming salamat. At sana maging mabungan lahat and happy farming pa rin. Thank you.